manalangin walang humpay, samantalang hinihintay si Jesus na po mahal. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang talinhagang ito, dito maitutulad ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. May 10 dalagang lumabas upang sumalubong sa ilalaking ikakasal. Bawat isa'y may dalang ilawan. Ang 5 sa kanilang ay hangal at ang 5 matatalino. Ang mga hangal at nagdala ng kanilang mga ilawan, ngunit hindi nagbaon ng langis. Subalit ang matalino'y nagdala ng langis, bukod pa sa nasa kanilang ilawan. Nabalam ang dating ng lalaking ikakasal, kaya't inantok silang lahat at nakatulog. Ngunit ng hating gabi na'y may sumigaw, narito na ang lalaking ikakasal, salubungin ninyo. Agad na nagbangon ang 10 dalaga at inayos ang kanilang ilawan. Sinabi ng mga hangal sa matatalino, bigyan naman ninyo kami ng kaunting langis. Aandap-andap na ang aming mga ilawan. Baka hindi magkasya ito sa ating lahat, tugon ng matatalino. Mabuti pa'y pumunta muna kayo sa nagtitinda at bumili ng paras sa inyo. Kaya't lumakad ang 5 hangal na dalaga samantalang bumibili sila. Dumating ang lalaking ikakasal. Ang 5 nakahanda ay kasama niyang pumasok sa kasalan at ipininid ang pinto. Pagkatapos, dumating naman ang 5 hangal na dalaga. Panginoon, papasukin po ninyo kami, sigaw nila. Ngunit tumugon siya, sinasabi ko sa inyo, hindi ko kayo nakikilala, kaya magbantay kayo, sapagkat hindi ninyo alam ang araw ni ang oras. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po muna ang lahat. Bilang Kristiyano at bilang deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, paano natin tinatanggap ang kanyang salita na lagi nating naririnig? Ngayong unang Biyernes ng buwan, tayo ay nagtutungo dito lahat sa simbahan ng Quiapo para magbigay dangal, mag-alay ng panalangin sa mahal na pong Jesus Nazareno. Pero kasama din ng ating pagdidibusyon sa Kanya, may inaasahan din ang mahal na poong Jesus Nazareno sa atin. Sa atin itong unang pagbasa, si Pablo ay binibigyang pugay ang mga Kristiyano sa Tesalonica. Bakit? Dahil sa kanilang pamumuhay. Si Pablo ay nagpahayag ng salita ng Diyos sa kanila at naging maayos ang pagtanggap nila sa salitang ipinahayag ni Pablo. Nakita ang ipinahayag sa pamumuhay nila. Sa kanilang pagmamahalan at pagmamalasakit, nakita ang bunga ng salita ng Diyos sa kanila. Para namang hindi nag-uugnay, di ba? Kung ang isang tao, sinasabi niya, ako'y deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, pero hindi naman tapat sa asawa niya. Di ba?
Parang hindi nag-uugnay kung sasabihin niya, ako'y deboto ng mahal na pong Jesus Nazareno, pero nang loloko naman at nanlalamang ng kapwa. Nang bubudol, ika nga. Hindi naman yata nag-uugnay kung ang tao ay nagsasabi, nagmamahal ako sa Diyos, pero mapanira naman ng kapwa. Parang hindi nag-uugnay, no? Number 1 kang chismosa, pero sinasabi mo, ay mahal ko si Lord. Magandang paalala sa atin ng ating unang pagbasa na bilang nagmamahal sa Diyos, bilang mga tao na nakikinig sa Kanyang salita, tayo rin ay namumuhay ng mabuti at ng banal. Ang kabanalan po hindi lang yung taong nakadaupang palad at lagi nagdadasal. Ang taong namumuhay sa kabanalan ay binabago at hinuhubog ng salita ng Diyos. May kita po ninyo dito sa ating harapan. Patuloy po ang paglilinis at pagsasaayos ng ating dambana. Kaya meron hong ganito. Pero sana po bilang isang deboto na mahal na pong Jesus Nazareno, hindi lamang ang dambana ang patuloy na nililinis at inaayos. Pero maganda rin po, bilang mga nagmamahal sa pong Jesus Nazareno, ang dambana ng salita ng Diyos sa ating puso ay patuloy din nating nililinis at inaayos. Kaya nariyan ang sakramento ng kumpisal para sa ganun, ang dumi ng kasalanan ay ating maihugas, malinis, at tayo'y humaharap sa buong Jesus Nazareno ng may panibagong puso. Patuloy ang paglago natin. Patuloy ang ating pagsusumikap na magmahal sa Kanya. Patuloy ang ating pagpupursigi na ang salita ng Diyos ay hindi lamang natin narinig, kung hindi ang salita ng Diyos din ay naisa sa buhay din natin. Sa ating pong ebanghelyo, narinig po natin ang kwento ng 10 birhen. Ang 5 ay mahangal ang pagkakasalin po ng ating salita, at ang 5 ay matatalino. Maganda rin po paano hinambing ng salita ng Diyos ang isang tao na merong karunungan. Sabi ho na Salmo at ng mga kawikaan, ang tao na namumuhay sa karunungan ay siyang nakikinig at tumatalima sa salita ng Diyos. Kaya kung gusto ho natin na mamuhay sa karunungan, ito po ang pinakamahalaga. Tayo ay patuloy na hinuhubog ng salita ng Diyos. Iniisip kasi natin, pag yung tao ay marunong o matalino, magaling ang grades niya maaayos. Valedictorian, summa cum laude, matalino yan. Ang iniisip ng iba, ay madiskarte yan. Pangit naman po kung gagamitin ang tilay katalinuhan sa paggawa ng pangit at masama. Magaling sa panlalamang, magaling sa pangtapak ng kapwa. Sana walang ganun. Ang tunay na karunungan ng isang tao at ng isang Kristiyano ay matatagpuan natin sa ating pagyakap sa aral at turo ng poong Jesus Nazareno. Kaya ang tao na hinuhubog ng salita ng Diyos, lumalago sa kabutihan, lumalago sa kabanalan. Yun po ang tunay na karunungan. Hindi ba? At dito tayo iniimbitahan
ni Jesus patungo sa buhay ng karunungan, ang ating pagtalima at pagsasabuhay ng kanyang salita. Yan ang tatak, katangian at asal ng isang deboto ng mahal na Poong Jesus Nazareno. Larawan ng pag-ibig niya sa pamamagitan ng ating pamumuhay at pagsasabuhay ng kanyang salita. Amen.